laki ng nalambat ng mga mangingisda sa Pangasinan. Kung susumahin ang nahuli nila sa dagat, aabot ng tumataginting na 6.7 billion pesos. Pero hindi ito isda o kung anumang lamang dagat. Pake-pakete ng parang mga imported na durian at tsaa. Sa mga nagtataka kung paanong umabot ng bilyong-bilyong piso ang halaga ng mga ito. Bloke-bloke ng shabu. Bloke-bloke ng shabu. Methamphetamine hydrochloride. Shabu! Ang natagpuang palutang-lutang sa dagat sa Ilocos Sur. Hindi ba't nito lang nakaraang taon? Pangalawang sako for the day. Napabalitang meron na ring mga floating shabu sa Ilocos Sur. Okay. Asim. Yan. Parehas. Bakit may lumutang ulit na mga iligal na droga sakop sa karagatan pa rin ng bahaging ito ng Luzon? May koneksyon kaya ang dalawang mga kasong ito? Ang isa sa mga nakakuha ng mga floating shabu sa dagat ang mangingisdang si Rodelito. Umaga nitong June 5 habang nakalaot daw siya sa karagatan na may layong 20 to 35 nautical miles mula sa pampang ng Bolinao sa Pangasinan sa West Philippine Sea, may namataan siyang kung anong palutang-lutang. May nakita ko dalawang sako. Yung itsura ng sako puti. Paghawak ko, tinaas ko, mabigat. At nung binuksan niya ang sako, tumambad sa kanya ang laman nito. Nasa 25 na mga pakete at bawat sako may dalawang klaseng packaging. Ang isa ang naka-label dried durian. Meron ding refined Chinese tea raw na kulay green ang packaging na may naka-imprenta ring Chinese symbols o characters. Natuwa ako. Ngayon lang ako sana makatikim ng durian. Pero nung buksan niya ang isa sa mga ito, Shabu ako ito. Napapanood ko ma'am sa pelikula. Natakot ako. kaya agad inireport ni Rodelito sa mga otoridad. Natakot po kaming lahat. Nireport ko din po kaagad sa aming hepe. Nung nabuksan kasi, ang itsura nito is white crystalline, kagaya ng mga nahuhuli namin on illegal drugs. Yung nag-blue po is possible presence po ng methamphetamine or yung shabu. Nag-sweeping po tayo dun sa sako na nakuha. Nagpositibo naman siya for suspected shabu. Tinatayang nasa 56 kilos ng shabu ang nakuha na ang halaga aabot daw ng mahigit 380 million pesos. Wala sa isip kong yung magbinta, malinis naman yung pinisensya ko. Ang mangingisda namang si Cornelio, inalat daw sa laot nitong June 7. Wala po akong huli, sira yung makina ko. Hanggang may nakita rin siyang palutang-lutang na sako sa laot. Nasa gilid ng bangka ko po, ma'am. Nakita kong laman, kulay green, kinarga ko na po sa bangka. Alam ko kasi na droga talaga. Alam kong mahal yan. Pero pakiramdam ni Cornelio, sinusubok siya. Wala kaming kita. Gusto ko nga magaling yung asawa ko dahil mayroon din siyang sakit, na high blood siya. Mabuti na lang at hindi siya nagpadala sa tukso. Kaya ang mga sako agad niyang isinuko sa PNP. Kahit mahirap ang buhay namin sa pangingisda, hindi ko po naisipan nga magbenta. Kahit na hanggang kaya ko pang magtatrabaho ako. Ayon sa PNP, mula June 5, umabot na sa 38 na mga sako ng shabu ang na-recover sa karagatan ng Bolinao. Bali, kabuang 820 kilos po ang na-recover dito sa municipality of Bolinao. Aabot po ng 5 billion plus ang buong halaga. Ang may pinakamaraming nakakuha ng mga floating shabu ang mag-amang Darrell at John Lloyd. Paikarga natin to, sabi ko. 4 na sako mo yung kinarga po namin. Mga nasa 56 pa po yung nakita namin. Natakot na rin ba ako. Pinuha ko po yung kutsilyo, tinignan po namin sa loob. Yun na po, tumambad na po yung kristal siya na parang tawas. Nanginginig na may halong kaba at nervyos. Suma total, 96 kilos ng shabu ang nakuha ng mag-ama at ang presyo nito mahigit 600 million pesos. Libre ko po kasing inisip na ibibintay nun kasi makakasira po tayo ng mga kabataan. Kahit mahirap yung pangisda, di namin kayang ibinta yun, ma'am. Pag ibinta mo yun, masisira yung bayan mo dun, ma'am. Ang
ang mga sako-sakong shabu. Hindi lang daw sa karagatan ng Bulinaw naglutangan. May nakuha pa na bayan is yung bayan ng Bani, Agno at Sual. At posibleng inanod din daw ang mga ito sa iba pang mga probinsya. Isang linggo kasi bago i-report ang naunang kaso ng floating shabu sa Pangasinan, namataan na ang mga palutang-lutang na kontrabando sa bayan ng Masinloc sa Zambales. 10 tao po kami sakay ng bangka. Ako po na nakapansin, yung 2 sako po na palutang-lutang, akala po namin kung ano. Nung una, akala raw nila pagkain ang laman ng mga sako. Kasi po, madalas binibigyan po kami ng mga Vietnamese noodles, yung mga kindi, yung mga parang yung mga sudap, mga cup noodles. Yun, binuksan po nila para malaman po ng mga tao ko kung ano talagang laman. Kulay puti, ma'am, crystal siya. Siya po. Ang 10 sako na nakuha nila, agad itinurn over sa PNP sa pag-asang makakuha sila ng reward o pabuya. Napanoodin po daw nila sa KMJS na dito po sa may Ilocos na nabigyan po daw ng reward. At hindi naman daw sila nabigo dahil sina Randy nakatanggap ng tig 100,000 pesos na reward mula sa kanilang LGU. Kami po ay nagpaabot ng 9 na sako ng bigas bilang naman po magpasalamat sa tulong na binigay ng ating mga isda. Labis-labis po ako natuwa. Pinambayad lang din po namin sa utang, ma'am. 18 pang bloke ng hininalang shabu ang natagpuan sa dagat sa... Matatandaan na Hunyo nito lang nakaraang taon na pabalita na bloke-bloke ring mga shabu na nagkakahalaga ng halos kalahating bilyong piso ang lumutang din sa karagatan ng Ilocos Sur. Konektado kaya ang dalawang mga insidente? Ongoing pa rin naman po ang ating investigation. Kaya try po natin na ipag-connect kung isang tao lang po or sindikato ang nasa likod ng mga ito. Kaya po nila ito nilalaglag sa ating karagatan, possibilities po na dahil po sa sobrang higpit ng Bureau of Customs, inilalaglag po nila ito on the specific coordinates, saka po ito kukunin ng kanilang mga contact. Possible po yung mga floating drugs ay meron pong naka-attach na GPS, pero inaalam pa rin po natin, possible po na dito po sa part ng Zambales, dito po unang inilaglag itong mga floating shabu, at dahil na rin po sa sama ng panahon at lakas ng alon, ito po mga floating shabu na to ay naanod po papunta po dito sa Pangasinan hanggang sa Ilocos Sur. Mas mahirap bantayan po ang ating karagatan dahil mas malawak po ito. Ang mga floating shabu, posible raw na nanggaling sa mga bansa na sakop ng tinatawag na Golden Triangle, kung saan talamak ang produksyon ng iligal na droga. This is located within the boundaries of Myanmar, Thailand, and Laos. Doon yung mga production area ng shabu. That's a multinational drug syndicate. Sila ang nagko-control ng 40 to 70% of distribution, sale ng methamphetamine. Yung nationality kasi noong leader nila, he's Chinese-Canadian, and he was arrested before for drug trafficking also. Kaya na yung El Chapo ng Asia. Marami ho silang mga smuggling incidents na ginagawa. Kaya natukoy nga sila base doon sa packaging, kasi yung packaging na yan, trademark po nila yan. Pag nakagamit ng drugs, karamihan ay hindi alam ang ginagawa. Nakakagawa ng krimen, sumisira sa ating katawan, pati pag-iisip. Ito yung concentration na labanan ng ating kapulisan. Kung meron ba talagang sapat na ebidensya para malink sa syndicate na yon, and meron ng formal complaint at information, and the court issues a warrant of arrest, then the Philippines may request them to be extradited here. Provided yung bansa kung saan sila manggagaling ay may extradition treaty with the Philippines. It is a dangerous drug. Yun yung pwedeng isampa. Nasa batas natin, nasa 9165, life imprisonment. Meron din mga fine na ini-impose ang court. Depende na yan sa quantity ng drugs na i-import. In terms of recovery from the seas, ito na yung pinakamalaki sa history ng PIDEA. Pangalawang sako for the day. Our country would be flooded with dangerous drugs kung hindi yan na-recover. Ang tanong ngayon, ano kaya ang plano sa sako-sakong nakumpiskang mga shabu? Yung mga na-recover na drugs ay nasa custody ng PIDEA, and subsequently ito ay i-dispose. Kung si Randy nakatanggap na ng pabuya, sina Rodelito at Cornelio, hindi rin daw masamang umasa kung makatatanggap din sila ng gantimpala sa ipinakita nilang katapatan. Kung mabigyan kami ng pabuya, para din yan sa pamilya ko, at sana matulungan din kami
kaming mangingisda. Gusto ko sanang may bigay sa amin na nakapulot. We are still waiting for the final laboratory analysis to determine kung ano yung quantity and quality of the dangerous drugs that were recovered, because this will be the basis for the rewards to be given out to these fishermen. Sa mga mangingisda, kung kanilang tinago yung dangerous drugs at mapatunayan na it is in their possession, ang charge niyan is illegal possession of dangerous drugs under RA 9165. Ang usaping droga dapat siniseryoso. The mere fact of possessing a dangerous drug, ang minimum penalty mo na dyan, 12 years. Depende pa yan sa quantity. Ang Philippine Coast Guard po ay patuloy po na nagpapatrolya dito po sa ating West Philippine Sea para po masiguro po natin na ma-check po natin ang ating karagatan kung meron pong mga illegal activities po na ginagawa. We're still conducting retrieval operations. Nananawagan ng PIDEA sa mga nanonood na mga mangingisda or mga kababayan natin living along the coastal areas. Kung meron po silang nakitang palutang-lutang dyan na sako na may laman na packaging, paki-turnover po yan para proper ang ating disposition dyan. Wala po kayong pagsisisi na sinulindar yung mga drugs na yun, kasi po para sa kapangkanan ng mga maraming kababayan natin Pilipino. Dahil ang Pilipinas ay isang archipelago o kapuluan, napapaligiran tayo ng malawak na karagatan na sa kasamaan tila ginagamit na ng mga kawatan. Kaya isang pagsaludo sa ating mga mangingisda, kahit gipit, pinili ang tama dahil kahit gaano pa kalalim ang karagatan, sa ganitong mga sitwasyon, lulutang ang katapatan at katotohanan.